Okay, magandang hapon sa inyong lahat, kasama na lahat ng mga kapatid na kasama natin sa pagsubaybay sa gawain na ito. Ay patuloy namin pong kinagagalak ang inyong mananatili at dalangin namin ay sama-sama tayo na umunlad at tumibay sa kaalaman at sa pananampalataya natin sa Panginoon, sapagkat walang ibang tanging paraan magkaroon tayo ng kaligtasan kundi sa pananampalataya at pananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, ngayon po ang ating paksain ay pinamagatan kong Hearing of Faith, no? Pero may dagdag yan. Hearing of Faith, the one faith. Yan. Ang ating teksto ay makikita natin sa Galatia chapter 3. So makikita natin dito na may problema diyan na binabanggit si Apostol Pablo, na sinasabi niya ay yung mga Galatia, sino ang kumulam o kumayuma sa inyo, no? O mga hangal na mga taga-Galacia. Sabi diyan, sino ang gumayuma sa inyo o kumulam sa harapan ng inyong mga paningin ay si Kristo ay maliwanag na napako. Kaya sabi niya rito, let me ask you this. Gusto kong tanungin kayo tungkol dito, sabi niya, tinanggap niyo ba ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng pananampalataya? So itong salita na ito, title natin ay Hearing of Faith. Pag tinagalog kasi, sa ibang translation, nakikita natin yan sa verse 5, inulit yan, no? Sabi riyan, does he who supplies the Spirit to you and works miracle among you do so by the works of the law or by hearing with faith? Yan, sinabi niya rito, with faith, o sa ibang translation, hearing by faith. Yung sa pakikinig na may pananampalataya. Pero mas accurate yung Tagalog. Oo. Kasi dito natin maintindihan itong teksto natin, no? Sabi riyan sa verse 2, ito lamang ibig kong malaman sa inyo, tinanggapan ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya. Yan, pakikinig ng tungkol sa pananampalataya. So verse 5, siya na nagbigay sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pakikinig ng tungkol sa pananampalataya. So yan ang ating pag-uusapan, no? Kaya sabi ko sa aking panimula, karaniwan sa mga mananampalataya ay di natin alam ang pinagumpisahan kung kailan tayo naging Kristiyano. Kadalasan, pinagbabasehan natin ay ang karanasan natin sa Panginoon. Yung literal na karanasan o may mga naramdaman, no? Naramdaman tungkol sa gawa ng banal na Espiritu o ang literal na pagtanggap at pagsunod sa panawagan ng isang pastor na tanggapin si Jesucristo sa kanyang puso. Ngunit sa biblical na pananaw, ito ay nag-umpisa sa pagtanggap natin ng pananampalataya. Matapos marinig at maunawaan ang Ebanghelyo ni Kristo. So ang tunay na pinag-umpisahan ay nung tayo ay nag-umpisang manalig, nang marinig natin ang kwento at tungkol sa Panginoon Kristo. Maunawaan natin kung ano ang kanyang ginawa at anong relasyon meron ito sa bawat buhay ng tao. Kasi naging religious idea na nakilala na ng marami ang Panginoon Kristo pero walang dating, no? Walang impact sa buhay nila. Kaya napakaraming mga
doktrina na lumabas patungkol dyan na yung maliligtas daw ay may mga special na mga working power ang ginagawa ng Banal na Espiritu, samantalang hindi maliligtas ay kinokontrol ng Diyos yung grace na yon, na nagkakaroon ng malaking debate at pagtatanungan patungkol doon dahil lalabas na namimili ang Panginoon at may bias siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung way ng Panginoon ang hirap siyang yung bang isipin ng nating Pilipino. Sa ibang banda may mga salita siya na gusto niya lahat. Pero sa ibang banda may kita ninyo na parang may may mga particular na mga tao lang na siyang talagang gustong maligtas. Even sa Book of Acts, may kita ninyo, katulad doon sa Acts chapter 13, basa natin doon na sa Korinto, na sinabi ng Panginoon sa kila Apostol Pablo na patuloy kayong mangaral sapagkat marami akong mga tao rito, no? Sinasabi ng Panginoon. Yan, sa Atenas. Nakikita ninyo yan. Nung nasalita sa Atenas, sa Areopago, si Pablo, na sinasabi niyang mga mamamayan ng taga-Athens, nakikita ko na pala na kayo ay masyadong relihiyoso sapagkat habang ako'y dumadaan sa lugar ninyo, napakarami ninyong altar doon. At may napansin ako isang altar na walang pangalan. No? Sinabi niyo, to the unknown God. Iyon naman ang kinuhang pagkakataon ni Apostol Pablo para ipangaral si Kristo na hindi nakikilala ng mga tao na yon. So yes, Acts chapter 17. So matapos silang, nung maipasok na ni Apostol Pablo sa verse 32, yung tungkol kay Jesucristo, patungkol sa muli niyang pagkabuhay, basahin natin, no? When they heard, sabi diyan, when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, nilait ng iba, kapagkat wala naman talagang nakikita silang mga pagkabuhay na magmuli sa mga patay na. But others said, we will hear you again about this. So Paul went out from their midst, but some men joined. Yan, may mga tumanggap, may mga nakakilala na. But some men joined and believed, among whom also were Dionysius of the Areopagite and a woman named Damaris and others with them. So ito yung sinasabi ko sa Corinth, no? Ito yung sinasabi sa verse 8, chapter 18, verse 9. Nagpakita ang Panginoon sa vision kay Paul at sinabi, huwag kayong matakot at magpatuloy lang kayong magsalita at huwag kayong manahimik sapagkat ako'y sumasa inyo, walang mananakit sa inyo. At ang sabi ng Panginoon, for I have many in this city who are my people. At 1 taon at 6 na buwan na natili si Pablo doon at patuloy na nagturo ng salita ng Panginoon. Ngayon, balik tayo dito sa aking panimula. Sa panahon natin ngayon ay labog-labog na ang pagtanggap ng pananampalataya sa kadahilanan na marami ng grupo o denomination na nangangaral ng kani-kanilang declaration or confession of faith. No? Ano bang grupo kayo? Baptist. Kayo, anong grupo niyo? Methodist. Ikaw? Iglesia. Presbyterian. Mga ganyan. No?
O, nagkakaroon kagad doon ng pagkakampi-kampi. Pero ito ang natin, ito ang isipin natin. Lumagay tayo sa lumang panahon muna. Sa lumang panahon, bago pa lang pinapangaral yung mabuting balita, wala pang iglesia ron, wala pang Baptist. Ito yung original na pinapangaral nila. At ano yung pinapangaral nilang yon? Na hindi alam ng maraming tao. Tungkol kay Jesucristo. Yung pangyayari na kamamatay lang ng Panginoon at muling bumangon. Kaya sabi ko rito, isipin na lang natin sa lumang panahon ng imperyo ng Romano na ang pangkahalatan, paniniwala na ang tao ay may iba't ibang Diyos, no? Napakarami nilang Diyos. Meron silang Diyos na si Apollo, meron silang Diyos na si Zeus, si Atenas. Napakarami niyan, no? Kanya-kanya. At may yung sikat na sikat dito sa Ephesus, yung malaki niyang templo, Goddess of Ephesus, sabi nila si Diana, pero anong pangalan niyan? Na isa sa mga wonders of the world yung templo niya, na mahigit 100 yung pilar. At ang pilar na yung mga malalaking poste na hindi ko na maalala yung sukat, halos umabot ata ng 2 football stadium, parang gano'n ang sukat sa laki. So marami at iba-ibang Diyos sa panahon nila at uri ng pagsamba. Iba't ibang Diyos at iba't ibang uri ng kanilang pagsamba. Ngayon, may mga tao na kukunti lang sila, nag-umpisa na silang ipangaral si Jesus. hindi nalalaman ng marami kung sino yon, no? At ang paniniwala sa lahat ng bagay tungkol sa Kanya. Ano yon? Nabuhay siyang muli. Natapos ang 3 araw mula sa mga patay. Ano pa? Siya ay anak ng Diyos. Ano pa? Siya ay isang tunay na Diyos. Gumagawa ng maraming himala. Umakyat sa langit at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos at Amang makapangyarihan sa lahat. So iyan yung pananalig na ipinapangaral ng mga nakasama ng Panginoon dahil nakita ng mga disipulo ng Panginoon na hindi lang tao ang Panginoon sa Kristo. Na lalo nilang naunawaan lahat ng mga hinuhula at sinasabi sa lumang tipan ay nagkakatotoo sa kanilang paningin. So, buhos-buhos yung kanilang pananampalataya at paniniwala. So, nung inutusan sila ng Panginoon, umakyat sa langit, di ba? Sila ay yung Great Commission, go into the world and preach the gospel. Whoever believes and is baptized shall be saved. So, kasama roon ang pagtanggap ng kaligtasan. So, yan ang pananalig na ipinapangaral sa lahat ng dako na bago at hindi pa nila nalalaman. Kaya ngayon binasa natin kanina sa Acts chapter 17, nung nangaral yung sinabi ko sa inyo, hindi talaga nila mag-grasp kung ano yung klaseng Diyos meron. Pero alam nila may Diyos, no? Kaya lang ibang konsepto ng kanilang mga Diyos. Kaya nung pumasok si Pablo, sabi niya rito, "Men of Athens, I perceive that in every way you are very religious. For as I pass along and observe the object of your worship, I also found the altar with this inscription, to the unknown God. What therefore you worship as unknown," sabi niya, kung anong sinasamba niyo na hindi niya nalalaman. So tamang-tama yung paggamit ni Apostol Pablo tungkol doon sa altar na yon na nilagyan lang nila na inscription sa hindi nakikilalang Diyos. So nakita niyo, by instinct, alam nila may Diyos pa. Sa dami na ng Diyos nila, pero alam pa nila may Diyos pa, kulang. Kaya lalagyan pa rin namin siya ng altar, pero hindi lang namin alam, to the unknown God. Ano ibig kong sabihin? Meron silang nararamdaman.
na may Diyos pa talaga. Yun ngayon ang sinamantala ni Apostol Pablo. At nilinaw niya yon. Sabi niya, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng bagay, siya ang Panginoon ng langit at ng lupa, hindi siya nananahan sa mga templo na gawa ng kamay ng tao. Yan, malaking ano yun. Malaking revelation yun dahil lahat ng Diyos nila, pinagagawa nila ng malalaking templo. Ha? At yung itsura pa kunyari ng kanilang mga Diyos ay ginagawa pa nila. Ano pa? He is not served by human hands. Hindi siya pinaglilingkuran ng kamay as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Tapos, pinangaral niya nagmula sa isang tao ang dumaming mga bansa, yan, at nabuhay sa ibabaw ng lupa, having determined allotted periods and boundaries of their dwelling. Alam niyo kung saan niyo matatagpuan ito? Sa Deuteronomy 32. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Having determined. Alam niyo ba kung bakit binulabog ng Panginoon yung Tower of Babel? At alam niyo ba kung ano nagiging kultura na at mga kagustuhan na ng mga tao ron? Sa panimula, anong gusto ng Diyos? Maliwanag yun eh. Sa panahon ni Adan, anong utos ng Panginoon? Ha? Magpakarami kayo at umayo at magpakarami. Ibig sabihin, kumalat kayo. So, yun ang initial na ano ng Panginoon. Huwag kayong magtugpukan, kumalat kayo. Pero nung panahon ni Nimrod, hindi. Kasi, pinoform niya gusto niya kasi na mag-form siya ng sarili niyang gobyerno na kontrolado yung mga tao. Kasi si Nimrod, binansagan doon na he is a man, mighty warrior before God, ay hunter, no? Before God. Pero iba ang ano nun, iba ang konsepto nun, hindi yung magaling siya mamana ng mga hayop, hindi. Parang mga tao ang kinokontrol niya pag ayaw sumunod sa kanya. Kaya, dinisperse ng Diyos yun. Sapagkat ayaw ng Diyos na mayroong isang leader na magiging Diyos-Diyosa nila pagdating ng panahon na yon. No? So sabi rito that they should seek God. Nakita nyo kung bakit sila pinapangalap upang hanapin nila ang Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na may maghari-hari at maging Diyos at kontrolin ng mga tao. So patuloy pa rin nangyayari yon hanggang ngayon. No? Sabi riyan, and perhaps feel their way toward Him and find Him, yet He is actually not far from it. In Him we live and move and have our being. Ito yung famous saying na lagi natin kino-quote. Sa Kanya tayo nabubuhay, sa Kanya tayo kumikilos, at sa Kanya tayo nagkaroon ng ating pagkatao. As even some of your own poets have said, being then, sabi diyan, being then offspring, tayo raw ay mga anak niya, kaya hindi natin dapat isipin na ang Diyos na ating sinasamba ay katulad ng kahoy. Anong anak ng kahoy na Diyos? Kahoy din. tayo ay anak ng Diyos. Dapat buhay ang Diyos na nag-anak sa atin. So, yun yung idea na ibinibigay ni Apostol Pablo sa kanila. Sabi riyan, and we ought not to think that the divine is being like gold or silver or stone, an image formed by the art and imaginations of men. And later on, sinabi niya, at the time of ignorance, God overlooked, but He commands all people everywhere to repent. And because He has fixed a day that He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed. Ito ang hindi nila alam ngayon. Yung mga karagdagang pinagsasabi ni Apostol Pablo.
tungkol sa timetable at saka sa pananaw ng Diyos, na yung lahat ng kanilang pamumuhay na hindi umiintindi sa tunay na Diyos, at namumuhay lang sila sa sarili nilang kalooban, ay gusto ng Panginoon na tapusin at manumbalik sila sapagkat nagtakda na ang Diyos ng panahon ng paghahatol. He has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed. And this He has given assurance to all by raising Him. Ito, bigla na sigurong tumilat yung mata nila nung narinig nila na mayroong binuhay na isang tao mula sa mga patay. Nang marinig nila ang pagkabuhay mula sa mga patay, inassume na nila, alam niyo yung mga ugali ng mga tao ron sa Areopagos, isang lugar yon na medyo bulubundukin, pataas, na paborito na pagtambayan ng mga tao para magpalitan lang sila ng mga ideas nila at kung ano ang mga bagong idea na gusto nilang marinig. Kasi yan ang famous ang mga Greek dyan sa kung ano nung isipin. Doon sila nag-exchange. Kaya pag may lumabas na meron ka bang bagong idea, paliwanag mo yan. Pero nung narinig nila yung kwento tungkol sa pagkabuhay na magmuli, siyempre, ano yun, no? Pambihira yun. Walang ganon. Kaya i-assume na nila na, malaking kalokohan ito. Kaya nga sabi nila dito sa ko ba narinig dyan, yung sinasabi nila na, ano ba pinagsasabi ng bubbler na to, yung madaldal na yan. Kaya nagtalikuran na yung iba, pero yung iba, nagbigay pa ng na gusto pa uling marinig nila yung pagbabalita tungkol doon. Pero may mga tao nang naniwala. Alam niyo ba itong mga taong tong naniwala? Kala niyo ba ay mga dating walang alam to? Sa lumang tipan, maraming tao na naniwala na sila dahil di ba alam naman natin yung istorya na lumiganap yung pangalan ng Panginoon sa maraming milagro, kasama na dyan yung nung inilabas niya yung Israel sa Egypt, umalingaw-ngaw yun. Kaya basahin niyo yung kwento sa Jericho. Sabi ng babae na si Rahab, alam niyo ba na nangangalog na yung mga tuhod ng mga tao rito dahil sa ginawa ng Diyos niyo? Nung bukahin niya yung dagat sa kaya alam nila, wala silang kalaban-laban. Maging yung dinadaanan nila mga tribo-tribo, sila tribo ng Moab, natatakot sila dahil alam nila yung ginagawa ng Diyos ng Kaya hindi po pwedeng hindi nila alam yung Diyos ng, alam naman natin may kanya-kanyang Diyos, no? Pero yung Diyos na gumagawa talaga ng himala, yun ang Diyos na hindi nila matanggihan. So yung mga tao na yan, yung mga naniwala, tahimik lang sila. Kaya nga nang dumating sila Apostol Pablo, na dumugtong yung kwento na yun, kaya madali silang naniwala sa balita nila Apostol Pablo. Yan. So, sabi ko rito, ito ang pansamantalang pinagkaguluhan sa yung good news, yung gospel ng mga tao sa Areopago ng mga taga-Atenas. So, sabi sa verse 34, but some men have joined him and believed. Sabi riyan, among whom also were Dionysius and the Areopagite and a woman named Damaris and others with them. So ito na yung yung katotohanan na sinasabi ni Apostol Pablo, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig. Ang sinasabi natin dito, hearing, yung naliliwanag natin kanina, tinanggap nyo ba ang Banal na Espiritu sa pakikinig ng may pananampalataya? Unawain niya ang salita, sa pakikinig ng may pananampalataya. Yung tao, may pananampalataya na siya nung makinig siya? O nung mapakinggan niya ang tungkol sa pananampalataya na ibinabalita nila? O lilinawin natin.
Nung marinig nila ang paniniwala dun sa mga bagay na ibinabalita nila. Kasi ang naniniwala lang o nananampalataya ay sila Apostol Pablo lang, yung mga apostol. Di ba? Ngayon, kinakalat nila yon, yung pananampalataya na yon. Kaya yung mga tao na makikinig, hindi sila pwede makinig ng may pananampalataya, kundi nakikinig sila kung anong pananampalataya ang dala nila. Di ba? Naintindihan niyo yan? Yun ang sinasabi natin, hearing of faith. Pinapakinggan nila kung anong pananampalataya ang ibinabalita nila. Ano bang klaseng paniniwala yan? Oh. Nung narinig nila na ang binabalita mo may muling pagkabuhay, kalokohan lang yan. Oh, talikod kagad yung iba. Diba? Pero yung iba naniwala. Bakit sila naniwala? Kasi yung Diyos na ipinapamalita ng mga apostol, yung Diyos na himala. Di ba? At alam naman nila sa lumang tipan, yung mga propeta, may mga bumuhay na ng mga patay doon, katulad ni propeta Elijah, propeta Elisha. Bumuhay na ng mga patay. Oh. Kaya alam nila. So, yun yung pananampalataya na ipinapangaral. Kasi, importante, ang gusto kong maunawaan ninyo rito, importante na maunawaan natin yung pagkakataon na yon na sila ay nakikinig sa pananampalataya na ipinapamalita dahil iyon ang magiging conversion. Nung sila ay naniwala doon sa pananampalataya na kanilang ipinapangaral, ano yung pinapangaral nila? Yung mabuting balita, yung ebanghelyo. Paniniwala kay Kristo. Yun ang pinapangaral nila. Yung paniniwala nila kay Kristo at kung ano ang ginawa ni Yesu Kristo. Yun ang sinasabing hearing by faith, hearing of faith. Kaya nga kasi, kaya maunawaan natin later on yung sinasabi sa Jude na ang pananampalataya ay naibigay. Ipaglaban ninyo ang pananampalataya na minsan nang ipinagkaloob sa mga banal, sabi dyan sa Jude, contend with the faith which was once delivered. Ang salita ay deliver. Yan o. Kailan to na i-deliver? Kasi nga, yung tao nakikinig, walang pananampalataya yon. Ang nagkwekwento ay yung mga disipulo na mayroon na silang pananampalataya tungkol sa taong ito na si Yesu Kristo na hindi nyo alam. Ito ngayon ang aming malita sa inyo. Ito yung mabuting balita. Na itong taong ito, ito yung tagapagligtas ng buong sanlibutan. Na hindi nyo alam. Kaya hindi ka pwedeng makinig na may pananampalataya dahil wala akong pananampalataya dahil hindi mo pa nakikilala kung sino ang ipinapangaral ng mga tao na ito. Di ba? Kaya hindi ka pwedeng makinig na may pananampalataya. Ang pinakikinggan mo ay yung tungkol sa pananampalataya na kanilang ipinangaral. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo ngayon. Kaya nga, tama yung sinasabi ni Apostol Pablo na ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, ito ngayon yung nililinaw ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 4 o 3. Since itong mga taong to sa Galatia ay tumanggap na sa Panginoon, nanampalataya na sila, pero mayroong ibang grupo na galing kay James sa tinatawag na mga circumcision group na hindi nila alam talaga kung ano yung ministeryo at kung ano yung covenant na nakapaloob kay Jesus Christ na iyon ay iba sa covenant ng Judaizer kay Moises. Hindi nila naintindihan yun. Si Pablo naintindihan niya yun. Kaya kasi siya Pariseo siya. Malalim ang kanyang pag-aaral tungkol sa batas. Bukod doon, sinabi ni Apostol Pablo, itong pinapangaral kong mabuting balita, hindi galing sa tao to. Siya mismo nagliwanag dito sa Galatia. Hindi ito galing sa tao, sabi niya. Ha? Basahin ko sa inyo, ha? Yan. Ayan, Galatians chapter 1, verse 12.
Sabi niya rito, for I did not receive it, sabi niya rito, for I would have you know, gusto kong malaman ninyo, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. Oh, hindi ito gawa-gawa ng tao. For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Pagkat nalalaman niyo naman yung dati kong buhay sa Judaism, talagang, diputado akong Judaizer. Pinipersecute ko nga yung, sabi niya, pinipersecute ko nga yung Church of God violently and tried to destroy. Ngayon naunawaan niya na. So balik tayo rin sa Galatians chapter 3. So tinanggap na ng mga tinanggap na to ng mga Galatians. Kaya lang hindi pa nila naintindihan yung bagong buhay kay Jesucristo, yung bagong buhay sa grace, yung bagong buhay sa Espiritu. Hindi pa nila naintindihan yon. Ang alam nilang buhay, susunod uli sila patuloy sa mga kautusan. Maghahain uli sila ng mga hayop para sila maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa kanila, kaya hangal ninyo mga taga-Galatia, sino ang kumulam sa inyo? Sino ang gumayuma sa inyo? Sa harapan ninyo ay maliwanag na napako si Jesucristo. Bakit ini-emphasize ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia? Kasi yun ang pinaka-foundations ng bago nilang pananampalataya kay Kristo. Naroroon lahat yung hindi magawa ng kautusan, pagpapawalang sala, justification. Na hindi nila naintindihan kagad yun. Kasi malalim na yun eh. Nakakaunawa lang doon yung mga priest, kasi silang gumagawa ng mga atoning sacrifice para yung tao ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero si Pablo, naunawaan niya na lahat yan. Alam niya na lahat yan. Na ang final na sacrifice ay itong si Jesucristo. Kaya lang, mangyayari yun by faith. Kaya kanilinaw ko sa inyo, sila na tumanggap naniwala na sila sa ibinalita sa kanila, mga taga-Galatia, naniwala na sila. Na yung pagkapako na Jesucristo ay pagkapako sa krus, sa kasalanan. Pero hindi nila alam kung paano nila ipapamuhay yun. Kaya nga sabi rito, nililinaw ni Apostol Pablo, sabi niya, let me ask you of this. Tinanggap niyo ba ang banal na Espiritu sa pagsunod sa kautusan? Ito, malaking topic ito. Lagi ko sinasabi sa inyo. Kasi tayo, karaniwan, tinitingnan natin ang pagtanggap sa banal na Espiritu ay yung sinasabi nating baptism. No? Di ba baba yung Holy Spirit, mag-speaking in tongues ka. No? Pinaliwanag ko na sa inyo last time yon na may 4 na occasions na ginawa ng Diyos yun visibly sa buhay ng mga apostol para ma-establish na talagang ang tao ay tatanggap ng banal na Espiritu. Pero ang kondisyon, by faith. Kailangan maunawaan natin ito, ha? Iyon ang pinapaliwanag mismo ito yung salita ni Jesus Christ sa John chapter 7, yung palagi kong inano sa inyo. Ayan, no? On the last day of the great feast, sabi niya, tumayo ang Panginoon at nagsabi, ang sino mang nauuhaw, lumapit sa akin at uminom. At sino mang sumampalataya sa akin, kagaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay babalong ang tubig ng buhay. Ngayon, sabi ko sa inyo, may salita ang Panginoon na binabalik-baliktad niya na parang hindi mo maintindihan na tumanggap. At buti na lang, ipinaliwanag ni Apostol Juan, sabi niya rito, now he said, ngayon, ang sinasabi ni Jesus Christ ay tungkol sa Espiritu na yung mga taong sasampalataya sa Kanya ay tatanggapin. Those who believe in Him were to receive
So, anong paraan para tanggapin ang banal na Espiritu? By laying hands? Yung sinasabi ko sa inyo, yung paraan ng laying hands, ini-establish talaga ng Diyos yun. Saan niya in-establish? Kasi hindi ito maunawaan ng tao pag hindi nakikita. Kay Pedro, saka sa mga Hudyo, ang mga Gentile hindi pa katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nung pumunta si la Pedro doon kila Cornelio, utos din ng Banal Espiritu na pumunta sila, pinasundo sila, no? So nag-uumpisa pa lang, tinin niyo yung eksena ha, nag-uumpisa pa lang mangaral si Pedro, hindi pa siya nagle-lay hands, bumaba na yung Banal Espiritu. So hindi natin pwedeng i-deklara na doktrina na bababa lang ang Holy Spirit kapag nag-lay hands. Sa panahon ngayon, yan ang pinapauso nila eh. Kailan dadaan ka sa kamay ng mga nangangaral para i-lay hands, para babaan ka ng Banal Espiritu. Hindi ganon. So ginawa yon, nangyari yon para ipakita kay Pedro na ang mga Gentile ay katanggap na rin si Diyos. Isa yan. Pangalawa, doon sa panahon sa Acts chapter 8, nangaral si Filipe, maraming mga taga-Samaria ang tumanggap. Ang Samaria, kinukonsider nila na hindi pure breed Israel. Yan ang mga nagsipangasawa nung sila ay sinakop ng Assyria. Kaya tinanggal sila, tinapon sila sa ibang lugar, pero may mga natira pa dyan sa lugar na yan. Yung dating lugar na Nephtali, Zebulun, Manase, yan yung mga tribu dyan. Nawala na lahat yun. Kaya naging Samaria siya. Naging Galilee siya. Kasi pinalitan siya ng isa sa pinakamatinding trabaho ng mga nagko-conquer ng mga bansa noon para sirain yung buong sibilisasyon ng isang grupo ng tao, ay talagang bunutin mo siya at palitan mo siya ng ibang bansa. Hindi na mananatili yung kanilang kultura at mga tradisyon. Kasi magkakaiba na sila ng mga Diyos na sinasamba. Sisirain mo talaga yun. Kaya yan nangyari sa Samaria. Ipinakita rin doon, nung nangaral siya, maraming himala, si Felipe, pero hindi pa nakikita na sila ay binababa ng Banal na Espiritu. Kaya pinatawag nila si Juan at saka si Peter para ilayhan sila. Doon kasama si Simon Magus. Pero imbis na malayhan si Simon Magus, siguro dumistansya siya, tinatanaw niya. Sabi niya, tingnan ko nga kung may kapangyarihang darating dito. Nung nilayhans at nag-speaking in tongues yung mga tao, gusto na niya mag-bribe na makuha niya yung kapangyarihan na yon, na siya rin ay makakuha ng Holy Spirit. Pero doon sa pagkakataon na yon, doon in-establish ng Panginoon na even yung mga taga-Samaria, ang mga Samaritans, ay akseptado na ng Diyos nang tumanggap sila ng Holy Spirit. So, dalawang eksena na yon, Gentile at saka yung mga Samaritans. Established na yon. No? Pangatlo, yung sa Acts chapter 19, kay Apostol Pablo, mga disciples ni John. Sabi ni John, mga Ephesian brothers yan, pero yan ang mga disciples ni John the Baptist. Ang unang tanong kagad ni Apostol Pablo sa kanila, sinanggap niyo ba ang Banal na Espiritu nang kayo ay sumampalataya? Yan, verse 2. Did you receive the Holy Spirit when you believe? Sabi nila, wala kami kaalaman tungkol sa Espiritu. We have not even heard that there is a Holy Spirit. Sabi nila. And to what then were you baptized? They said, into John's baptism. Kaya malinaw na sila, ito ay mga disipulo ni John the Baptist kasi ang tinanggap nila ay bautismo ni Juan. Di ba? Ngayon, pinaliwanag ni Apostol Pablo, ang bautismo ni Juan ay bautismo ng tandaan ng pagsisisi at sinabihan sila na sila ay sumampalataya sa isang darating na mas higit pa kaysa John the Baptist. Nung marinig nila yon, siyempre, at kilala na nila yon. Iyon din ay pinapangaral ni John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, hindi ako ang Misaya, meron pang darating na ang kanyang panyapak, hindi ako karapat-dapat na magtanggal. Mas dakila kaysa akin. So, alam nila yon.
yung tungkol kay Jesus Christ. So, nung marinig nila yon mula kay Apostle Paul, naniwala sila. No? Sabi rito, telling the people to believe in the one who was to come after him. That is Jesus. So, nung narinig nila si Jesus, naniwala sila. O, ngayon, nilayhan sila. Nung sila ay nalayhans, ang sabi riyan, and when Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came on them and they began speaking in tongues and prophecy. Ngayon, bakit nangyari to? Bakit inilaw ng Diyos na mangyari na yung mga tao ay paglihans ni Apostle Paul ay mag-speaking in tongues? Iyon ay tanda na talaga sila ay tumanggap ng Banal na Espiritu. Iyan ay ini-establish naman sa mata ni Apostol Paul. Dahil si Apostol Paul, hindi niya narinig si Jesus Christ na magsalita. Nung nangako si Jesus Christ, na kayo ay tatanggap ng Banal na Espiritu kapag ang kapangyarihan ay dumating sa inyo. So, ini-establish yan. Kaya nga, nung sumulat na si Apostol Paul sa mga Korinto, sa Galatia, wala na siyang, basahin niyo buong Galatia, wala naman siyang kinikwento dyan na, hindi ba pinaglilihans ko na kayo? At nag-speaking in tongues kayo? Wala siyang kinikwentong ganyan, basahin niyo. Pero sinasabi niya sa Galatia, sino kumulam sa inyo? Tinanggap niyo ba ang Banal na Espiritu sa pagsunod sa kautusan o nung kayo ay nakinig sa pananampalataya? Ito yung nililinaw natin. Sa madaling sabi, ang malinaw, nakapakinig sila ng pananampalataya na ipinapangaral ni Pablo. Di ba? So, hindi nila alam na may tinanggap silang Banal na Espiritu. Hindi na sabi ko sa inyo. Pero assume na yon. Kasi sinabi nga ng Panginoon sa John 17, John chapter 7, ang sino mang sumampalataya sa akin, gaya na sinasabi ng kasulatan, ay babalong sa kanya. Ibig sabihin, tatanggap talaga siya. Kaya, assume na ni Apostol Pablo na sila ay tumanggap. Kaya lang, hindi nila alam yun. Kasi hindi nakikita yun. Di ba? Pero ang malinaw, tumanggap sila ng pananampalataya. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi pag hindi natin na-establish yan, pero lagi niyong hanapin na mayroon kayong munang maramdaman. Bago sabihin niyo na, ay, ngayon ko lang naramdaman talagang Kristiyano na ako dahil tumayo ng balahibo ko. Nung pinag-pray ako ni Pastor, tumayo ng balahibo ko. Wala sa Bible yun. Ang salita mismo ng Panginoon, whoever believes, sabi ng Panginoon, gaya na sinasabi ng kasulatan, siya'y tatanggap ng Banal na Espiritu. Kaya nga, inaano niya to itinutuwid niya, yung nililinaw niya sa mga kaisipan at pangunawa ng mga taga-Galatia. Kaya nga tinanong niya sa dalawang bagay, tinanggap niyo ba ang Banal na Espiritu sa pagsunod ninyo? Itong binabalikan niyo ngayon, nababalikan ulit kayo sa kautusan. Tinanggap niyo ba ang Banal na Espiritu sa pagsunod sa kautusan o sa pakikinig ng pananampalataya? Yung example kay sa Acts chapter 10. Tanungin ko kayo. Yung sambahayan ba ni Cornelio ay nananalig na, may pananampalataya na sila bago dumating si Peter? Tanong ko sa inyo. Meron na. Sa Old Testament ang kanyang pananampalataya. Kaya nga tumutulong na siya sa mga Hudyo Itong si Cornelio. Oo. Tumutulong na to sa mga Hudyo.
Mabait na to si Cornelio, sinasabi ng mga Hudyo. Oh, sa ba na? Ayan sa chapter 10 verse 1, at Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion, ano yan Romano yan Tsaka ang pangalang mga Yus, di ba? Serius Paulus, Anastasius, pangalang Roma yan. Ito si Cornelius to Cornelius, kaya sigurado Romano yan. Oh. A centurion of what was known as the Italian cohort. Makita nyo, a devout man who feared God. So may pananampalataya na yan sa Diyos. Sa Diyos ng Israel. Kaya nga siya mabait with all his household, gave alms generously to the people, and prayed continually to God. Pero yung sinasabi nga natin ngayon, yung pangangaral ng mga apostol, iyon ay pananampalataya dito kay Kristo na hindi nila alam. Magkaiba yun yung Diyos ng mga Israel, naniniwala na sila na makapangyarihan yung Diyos ni Moises. Pero nung dumating si Kristo, wala silang alam nun. Iyon ngayon ay pinapangaral, yung pangangaral patungkol kay Yesu Kristo. Lahat ng bagay tungkol sa Kanya, siya ay Diyos, siya ay anak ng Diyos, siya ay gumagawa ng himala, siya ay bumubuhay ng mga patay. Hindi nila alam ng mga tao yon. So yun ngayon ang gusto ng Panginoon ipangaral, kasi pag ipinangaral yon at yung tao ay maniwala doon sa balita patungkol kay Kristo, yun ang garantiya ng Bible na sila ay magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, na sinasabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him, hindi, whoever believes in Him, in Jesus Christ. At yung faith na yon na makukuha nila patungo kay Jesus Christ, kapag sila ay nagkaroon ng pananalig at pananampalataya roon, iyon ang sinasabi ng John 3:16, whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Iyon ang pananampalatayang dumating sa kanila. Iyon ang pananampalatayang naibigay sa kanila. Iyon ang sinasabi ni Apostol Pablo ng pakikinig ng pananampalataya patungkol kay Yesu Kristo. Nung marinig ninyo ang pananampalataya patungkol kay Yesu Kristo, automatic yun, sinasabi ng Bible, tumanggap kayo ng Holy Spirit. Na hindi natin nararamdaman yun. Inuunawa natin yun. Kasi sabi ni Apostol Pablo sa Roma, sa Corinto, ang sino mang nakipag-isa kay Yesu Kristo ay isa na sa kanya sa Espiritu. Whoever joined to the Lord is one with Him in spirit. Ay paano ka magiging isa sa Espiritu ng Panginoon kung hindi ka tatanggap ng Espiritu galing sa Diyos? Pakita ko sa inyo. 1 Corinthians chapter 6. Ayan. Sa verse 7. Ayan. But he who joined to the Lord becomes one spirit with Him. Paano ka magiging kaisa ng Espiritu ni Yesu Kristo kung wala ang Espiritu ng Diyos sa'yo? Automatic yun. Kasi ito ang usapan dito, iba ang usapan dyan. Pangalunya. Kaya sabi ni Apostol Pablo dyan, ayaw ko kayo na kayo ay mangalunya, kasi ang sabi ng kautusan, ang sino mang nakipag-isa sa prostitute ay isa. Oo. Ayan, sabi dyan, do you not know that he who joined to a prostitute becomes one body with her? Isang katawan niya. Pagiging isa katawan sa prostitute. Sapagkat malinaw ang batas. The two will become one. At yung two will become one, hindi lang ito marriage ng
pagkakasal ng may license. Hindi yon. Ang tunay talagang two will become one yung union. Yan ang tunay na meaning niyan. Kaya noong unang panahon, wala silang seremonya ng kasal, pero pag sila nagsama na, kasal na sila. Naalala nyo? Nung kinuha si Rebecca, dinala lang siya doon kay Sarah. Naging asawa kagad siya ni Esau. Oh. Wala na ceremony yun. Kasal na sila, mag-asawa na sila. Kasi ang tunay na union, yung sinasabi ng Diyos na the two will become one, ay yung literal na pagsasama nila. Kaya dito, sinasabi niya, ang sino man nakipag-isa sa prostitute ay kaisa sa kanyang katawan. Nagiging kaisa sa kanyang katawan. At ayaw ko kayo maging kaisa sa isang prostitute. So, nilinaw pa ni Apostol Pablo yan, ang sino man nakipag-isa kay Jesucristo ay kaisa sa kanyang espiritu. Hindi alam ng mga taga-Korinto. O, lalo pa niyang nilinawan, yung sinasabi ko kasama na rito yung pagtanggap ng banal na espiritu. Hindi ba ang katawan ninyo ay templo ng espiritu ng Diyos? Ano magiging templo ng espiritu ng Diyos yan kung wala ang espiritu ng Diyos na tinanggap mo? Di ba? Pero ang nililinaw ko, wala, basahin niyo to. Corinto, Galatia. Hindi siya sabihin niya, Pastor, di ba ang linaw-linaw na tumanggap kayo ng espiritu nang ilehans ko kayo, isa-isa? Corinto o Galatia? Wala sila. Kasi nga, ang talagang default na mangyayari kapag ikaw ay sumampalataya. Yun talaga ang salita ng Panginoon. When you believe, you will receive the Holy Spirit. Kaya yan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. O foolish Galatia, who bewitched you, it was before your eyes that Jesus was publicly portrayed as crucified. Inuulit ko ulit sa inyo, bakit binibigyan din ni Apostol Pablo yung pagkapako na Jesucristo? Bakit? Alala niyo yung Joel? Balikan natin yung Joel chapter 2. Hindi niyo natandaan yung mga salita mismo ng Bible, salita mismo ng Panginoon. Joel chapter 2. Ano sabi ng Panginoon sa last days? And it shall come to pass afterwards that I will pour my spirit unto all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see vision. Ito ang gustong-gusto nilang Gustong-gusto nila itong makita na iyan ay patunay na sila tumanggap ng Holy Spirit. Hindi nila alam na iyang pangyayaring iyan ay mangyayari sa Acts chapter 2 lang. Bilang pagpapatotoo na itong Joel chapter 2 verse 28 ay naganap. Pinaliwanag pa nga ni Apostol Pedro yan eh. Mga kapatid, hindi kami lasing. Ito ay kaganapan ng sinasabi ni Propeta Joel. Iyon lang yun. Huwag nyo nang i-ambition na hanggang sa panahon natin ngayon, pag binuhos ng banal na Espiritu, everybody will prophesy, everybody will see vision. Hindi yan tawag nito, prescribed sa lahat ng mananampalataya. Ang malinaw na sinasabi natin, iyan nangyari na yan sa Acts chapter 2. Yung sinasabi ko sa inyo, bakit nililinaw ni Apostol Pablo yung pagkapako ni Jesucristo sa harapan nila? Kasi iyon ang tanda na sinasabi ni Joel 2, and it shall come to pass afterward. Ano yung afterward? Afterward, bubuhos ang banal na Espiritu. Ano yung come to pass afterward? After the death of Jesus Christ. Pag na-crucify na si Jesus Christ, na-satisfy ng Father, bubuksan ng Father ang langit, ibubuhos ko na. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatia, di ba maliwanag? Na na-crucify sa mga mukha ninyo, sa harap ninyo, si Jesus Christ. Iyon ang palatandaan. Dahil iyon ang magbibigay senyas na ibubuhos na ng Diyos Ama ang
Holy Spirit to all flesh hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya nga sabi niya rito, let me ask you this, did you receive the Holy Spirit by works of the law or by hearing? Are you so foolish? Kaya hahangal ninyo, no? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Magpapaging ganap ba kayo? Sa pagsunod sa kautusan, magiging ganap na kayo? Hindi. Nilinaw ni Apostol Pablo yan sa ibang mga sulat niya. Walang napapaging ganap sa pagsunod sa kautusan sapagkat even yung priest, even yung mga animal na isa-sacrifice, lahat yun nagkakurap-kurap na. Kurap na yung priest, kurap na yung inihahain, kurap na yung temple. Yung buong sistema, kurap na. Kaya hindi nakatanggap-tanggap ng sa harapan ng Diyos every sacrifice nila. Ito, papakita ko sa inyo kung paano naging kurap yan. Isaiah chapter 1. Ano sabi ng Panginoon dyan? Ha? Hear the word of the Lord, sa verse 10. You rulers of Sodom. Sino yung Sodom? Yung Israelian. Give ear to the teaching of our God, you people of Gomorrah. What to me is the multitude of your sacrifices, says the Lord. I have enough of the burnt offerings of ram and fat of well-fed beast. I do not delight in blood of bulls. Bakit di na nadi-delight ang Diyos sa mga offerings? Samantalang noong umpisa ay delight na delight siya. Ha? Lambs or goats. When you come to appear before me, who has required of you of this trampling of my courts? Yung trampling, yung pagwalang niya sa kanyang korte. No? Bring no more vain offering. Incense is an abomination to me. Ang mga incense nyo, kasuklam-suklam sa harapan ko. Your new moon, Sabbath, and calling of convocation. I cannot endure iniquity of and solemn assembly. Hindi ko na matagalan, sabi ng Panginoon. Ang mga ginagawa ninyong mga seremonya at mga sacrifices. Bakit? Ito yung sa 15 na kasagutan. When you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not listen, because your hands is full of blood. Nasabi ko sa Angono yan, alam niyo ba na kasalanan nagmamarka sa katawan ng tao, sa mata ng Diyos? Nung pumatay si Moses, nung pinadukot ng Diyos ang niya, sa kanyang damit, nung inilitaw niya, anong nakita? Ketong. Bakit pinakita ng Diyos na may ketong yung kanyang kamay? Kasi pumatay siya. Alala niyo? Pumatay si Moises. Kaya pinapakita ng Diyos na may ketong yung kanyang kamay. Spiritual yun. Pero pinabalik ulit, nawala yun. Si Elijah. Sabi niya, ako na lang po, mahal na Diyos, mahal na Panginoon, ang natitira ninyong propeta. Ano sabi ng Panginoon? Hindi, nagreserva pa ako ng 7,000. Anong qualification? Na hindi lumuluhod kay Baal, ni hindi humahalik. Kayo, nakahalik pa kayo sa Diyos-Diyosan. dito marami tayo dito. Marami tayo dito, idols noon. Ha? Pinahalik ba kayo ni Mama dyan? Ilan yun? Alam ng Diyos yun. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 3 verse 10, for all who rely on the works of the law are under curse. For it is written, curses everyone who does not abide all things written in the book of law and do them. Now, it is evident that no one is justified. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Malinaw na walang napapawalang sala sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Ngunit, ang matutuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. But the law is not faith. So, nililinaw natin ito, ha? Nung narinig nila ang pangangaral ng pananampalataya patungkol kay Yesu Kristo, ito yung hearing of faith.
yung pananampalataya na dala ng mga nangangaral na hindi alam ng mga pinapangaralan nila. Kaya imposible na yung mga tao na yon ay makinig ng may pananampalataya. Kundi, nakikinig sila kung anong pananampalataya ang ibinibida o isinasaysay ng mga bagong tao na ito sa Roman Empire. Hindi nila alam yon. Sino ba yung Kristo na yan? Oh. Parehas din sa panahon ni Paraon, nung pumunta si Moises, inutusan siya ng Panginoon. Ano sabi ng Paraon? Sino ba itong Diyos na ito na dapat kong sundin? Hindi niya kilala yun. Dahil sinabi ni Moises, sabi ng Diyos ko, palayain mo raw ang kanyang bayan upang sila ay makapagsamba sa kanya sa ilang. Sabi ng Paraon, sino ba yung Diyos na yan na dapat kong sundin? Hindi ko kilala yan. Ngayon, nagpakilala siya sa pamamagitan ng 10 salot. O nakilala ba niya? Hindi. Lagay ko nakilala na niya dahil nung huli-huli ang plague ay yung pagkamatay ng kanyang firstborn. Tandaan niyo, no? Lahat ng ginagawang milagro ng Diyos sa panahon ni Moises, lahat yon malinaw na sinasabi ni Moises, ito ang gagawin ng Diyos pag hindi mo siya. Kaya lahat yun hindi gawa ni Moises. Kasi sa umpisa, alam lang nila na iyon ay paligsahan ng kapangyarihan ng mga tao. Kaya kumuha yung Paraon ng magician niya, o magpaligsahan kayo. Papaligsahan sila. Sa pangalawang plague, nakakasabay sila. Pangatlong plague, sabi ng mga magician ng Paraon, hindi na natin kaya to. Diyos na ito. Okay na nyo? Kasi yun ang pangunawa ni Paraon eh. So, nung marinig nila yung pananampalataya na yun na bago tungkol kay Jesucristo, iyon ang umpisa ng pagiging mong Kristiyano. Ngayon, kapag naunawaan mo yon yung panahon na yan, maunawaan mo na ngayon yung salita ng Panginoon tungkol sa pagiging anak ng Diyos. Matatandaan mo na kasi yan. Kasi meron ka ng basihan na kung saan nag-umpisa. Ano sabi ng John chapter 1 verse 12? But to all who did receive Him, ang sa lahat ng tumanggap sa Kanya, who believe in His name. O kayo ba ay sumampalataya sa pangalan ni Jesus? He gave them the right to become children of God. Binibigyan kayo ng karapatang tawagin anak ng Diyos. So makiklaim nyo na ba na anak kayo ng Diyos? Ano ang pinag-ugatan? Noong kayo ay sumampalataya. Ngayon, anong sabi dyan? Who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Ano kondisyon na maging children of God? Who believe. Kaya hirap sila unawain eh. Maniwala lang ako, anak na ako ng Diyos. Hirap sila. Siya ang gumagawa noon, siya nagsabi, at siya ang gumagawa noon. Ang hinihiling lang sa iyo ay tanggapin mo at paniwalaan mo, mapapasayo yun. Kasi ginagrant niya yun eh. Yun lang, hindi natin nakikita. Ito nga lagi ko sinasabi sa inyo, yun lang, hindi natin nakikita pag tayo sumampalataya. Paano tayo nagiging anak ng Diyos? Automatic yun, tumatanggap ka ng Holy Spirit. Hindi ka pwede maging anak ng Diyos kung hindi ka nakatanggap ng Banal na Espiritu. Automatic din na meron kang salvation. Di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and sino mang sumampalataya, whoever believes. Doon sa Corinto, sino ang unang naniwala? Sila Dionysius, sila Damaris, sila yon. O pwede mo bang ituring na sila ay may buhay na walang hanggan na? Yes, meron. Kasi yan sabi, whoever believes will not perish but have everlasting life. Maunawaan mo na meron ka na.
Ano pa? Yun nga, mauunawaan mo na ikaw ay naka Hesukristo na at kabilang ka na sa isang katawan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo diyan, so we, kahit na tayo ay marami, we are formed one body in Christ. At ang bawat individual ay miyembro ng kanyang katawan. Ha? Sabi diyan, hindi na kayo solo, kundi kayo ay miyembro ng katawan ni Kristo. Kaya maunawaan ninyo, pag naunawaan nyo to, hindi nyo nababaguhin sa pamumuhay nyo ang sarili nyong katawan. Nagagawin nyo ang lahat ng uri ng kalaswaan at kasalanan. Dahil alam nyo, hindi na kayo ang may pag-aari ng inyong katawan. Yan ay ibinilang na sa katawan ni Jesucristo na hindi alam ng mga taga-Korinto. Kaya nga nagkakaroon sila ng ano doon, ng diskusyon. Yung sa Korinto, chapter 6, kasi meron silang ano doon, may kaso sila doon na yung isang kasamahan nila ay nakikiapid sa asawa ng kanyang tatay. Sabi ni Apostol Pablo, sa mga pagano hindi nga ginagawa yan. Dapat nga kayo ay magluksa. Nagse-celebrate pa kayo, sabi ni Apostol Pablo dyan. Tapos, yung usapin na yan, gusto niyong dalhin sa korte ng mga unbelievers. Bakit hindi niyo hatulan yan dito sa korte ng mananampalataya? Sabi diyan, wala na ba sa inyong, sabi niya rito, sabi niya rito, do you not know that, sabi riyan, so if you have such cases, why do you lay them before those who have no standing in the church? Ibig sabihin, dun sa korte ng mga unbelievers. I say this to your shame. Sinasabi ko ito sa inyong kahihiyan. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between brothers? Wala na bang may karunungan sa inyo na pwedeng mag-ayos ng ganitong kaguluhan sa loob ng iglesia? Kaya sabi ni Apostol Pablo dyan, hindi na tayo natatapos, sabi dyan, yung thinking kasi ng mga taga-Korinto, malaya sila. Kahit na sila Kristiyano, pero masyadong malaya pa rin sila sa gusto nilang gawin. At tulad nito, pinaghambing yung kanilang sexual relations sa pagkain. Basahin ko Sabi nila, lahat ng bagay ay maaari kong gawin. All things is lawful for me. Pero sabi ni Apostol Pablo, but not all things are helpful. Hindi lahat ng bagay ay nakakatulong. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything. So, ngayon ang sabi nila, food is meant for the stomach and stomach for food. Yung sexual relations nila, sabi nila parang pagkain yan. Ang pagkain, nararapat sa tiyan at ang tiyan nararapat sa pagkain. Anong hatol ni Apostol Pablo? Oo nga, tama yan. Yung pagkain para sa stomach at yung stomach para sa pagkain, pero parehas na sisirain ng Diyos yan. And God will destroy both one and another. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. Ito yung hindi nila alam. Bakit sinasabi ni Apostol Pablo yan? Na sila ay mga laga na at igalang na nila at consider na nila na banal yung kanilang mga katawan. Bakit? Kasi nga, pinananahanan na yan ng Banal na Espiritu. Iyan ay pag-aari na ni Kristo. Iyan ay nabili na ng dugo ni Kristo. Kaya igalang nyo na sa inyong katawan ang pangalan ng Panginoon Kristo. Sinira na ng Panginoon ang kapangyarihan ng kasalanan diyan sa katawan ninyo. Nasisira lang yan dahil ipinag-isa ng Diyos Ama yan sa katawan ni Jesucristo at ipinako kasama sa krus ng Kalbaryo. So iyon ay lalapastanganin mo pa ba yun? Na ikaw ay pinatawad, na ikaw ay hinugasan. Di ba sabi niya Apostol Pablo dyan sa 1 Corinthians, sabi niya, na hindi alam ng mga taga-Korinto. O basahin ko Sabi niya rito, hindi niyo ba alam na ang di matutuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Maging ang sexually immoral, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga nangangalunya, o ang
ang mga taong nagpa-practice ng homosexuality, ang mga nagnanakaw, ang mga ganid, ang mga lasinggero, ang mga slanderer o mapanira, ang mga mandaraya, swindler, will not inherit the kingdom of God. Ngayon later, sabi niya, but such and such were some of you. Ang ilan, katulad nito. So nakilala ni Apostol Pablo, ang ilan sa inyo swindler, ang ilan sa inyo adulterer. Oh. Iyan yung mga nakarinig na ng mabuting balita. Yan ang buhay ninyo. Pero ano sabi ni Apostol Pablo later on? Pero nahugasan na kayo. But you were washed. Ngayon, ang tanong, kailan yun? Kailan kayo nawas? When you believe. Yun ang pinag-umpisahan. Nung kayo ay sumumpalataya. Nung marinig ninyo ang pangangaral ng pananampalataya patungkol kay Jesucristo at kayo ay naniwala, kayo ay nanampalataya. Iyon na yun. There is something happen sa loob natin. Kaya later on, nilinaw na ni Apostol Pablo, hindi alam ng ano ito eh. Kaya nga maswerte tayo, mapalad tayo, nandiyan pa yung sulat ni Apostol Pablo kasi hindi natin talaga maintindihan ang pagiging buhay. Kung paano ang buhay Kristiyano. Kasi alam nila, pag sila ay sumampalataya at tumanggap kay Jesucristo, malaya na naman nilang gawin lahat ang gusto nilang gawin. Ha? Hindi nila alam na may bago na silang kalagayan at sila ay pinatawad at hinugasan. Dinalisay, binanal. But you were washed, sabi ni Apostol Pablo, you were sanctified. Ano yung sanctified? Binanal. You were justified. Ano yung justified? Pinawalang sala. In the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Kaya sinasabi ko, the gospel is still the power of God unto salvation up to now. Sabi ni Apostol Pablo. Kasi naroon yung transition na ikaw and believers, naging believers, the moment na narinig mo ang pangangaral ng pananampalataya at kapag kayo ay nanalig at sumampalataya, yan ang sinasabi ni Apostol Jude na ngayon, umpisahan nyo nang ipaglaban, ipagtanggol nyo na yung pananampalataya na yon. Kasi sisirain ng marami yan. Contend with the faith, sabi dyan, which was once delivered, na i-deliver na sa inyo, na ibigay na sa inyo. Ipagtanggol nyo na yan kasi maraming aatake at sisirain at pawawalang kabuluhan yung mga bagay na pinaniniwalaan ninyo. Sabihin nila, walang Kristo na dumating, wala naman talagang historical Christ. Si Kristo naman, hindi naman perfectly na righteous yan. Sinner din yan. Paano magiging sinner? Asawa niya si Salome. Hindi lang natin alam. Nakatago lang yun sa asawa niya si Salome. Di ba? May mga storyang lumalabas na ganyan. Tapos may lumalabas pang ilang film na lumalabas. Bakla si Jesus Christ. Ang kanyang mga kasama ay mga lalaki. Kita nyo? Alam nyo ba na blasphemy yun? Ang blasphemy, yung malinis, banal, matuwid, mabuting pangalan ng Diyos, bigla mo siyang lalapastanganin ng ibang pagkakilala. Sasaluhulain niyo yung kanyang pangalan. Yung pinag-aralan natin sa turuan niyo kami Panginoon mag-pray, sabi ng mga apostol. Katulad ng mga apostol, mga alagad ni John the Baptist, tinuruan sila mag-pray. Ang unang sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Ama namin, sambahin ang ngalan mo. Pero ang original word, our Father, hallowed be your name. Ano ibig sabihin ng hallowed be your name? To make holy your name. Pakabanalin mo ang pangalan mo. Yung pakabanalin, maglinis, matuwid. Walang batik, tapos tatawagin mo siyang gano'n. Lalapastanganin mo, ganito siya. Blasphemy yun. Kaya sinasabi ng Diyos ang masataas ng mga anghel, holy, holy, holy. Ibig sabihin, huwag niyong lapastanganin ang malinis, banal na pangalan ng Diyos.
Igalang, huwag niyong bahiran, sapagkat yan ang kanyang kadakilaan. Walang maipipinta sa kanya, wala siyang katulad. No? Tapos kung ano-ano lang, pinagsasabi mo rito sa iba, sa lupa. Ganito siya, ganyan siya. No? Bakla siya. Okay, conclusion, we need to see the birth of faith. Itong, dahil sa pangangaral ng mabuting balita, kailangan makita natin yung pagsilang ng pananampalataya. In every individual, we have shared the gospel. Kasi iyon ang magiging mitsa ng pagiging nilang tunay na Kristiyano. At magiging sensible lang yung salita ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believe will not perish and have everlasting life. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Ama, purihin at dakilain ka, Ama, sa kapahayagan. Salamat, Ama, patuloy sa patuloy mong pagliliwanag sa maraming bagay na hirap kami, Panginoon, unawain. Pero ngayon ay pinakikita mo, Panginoon, yung mga pinag-umpisahan at sa kaalaman patungkol dito, Panginoon, ay inibigyan mo, Panginoon, ng katibayan at kapatagan ang aming pananampalataya. Na kami talaga ay anak mo, na kami talaga ay tumanggap ng pananampalataya, na kami ay may buhay na walang hanggan. Purihin at takilain ka, Ama, sa lahat ng ito. In Jesus' name, Amen. Amen. And Amen.